Purihin again ang ating Panginoong Diyos, mga kaibigan. Inulit namin dahil sinisiguro namin na talagang live or public. Purihin ang ating Diyos sapagkat may kaibigan, patid kami na hinihintay. Hallelujah. Mga kaibigan, napaka-importante po ang topic ngayon natin, mga kaibigan, ang tungkol po sa impyerno. Ang impyerno po, mga kaibigan, ay hindi pananakot. Praise God, hallelujah. Kundi, mga kaibigan, praise God, isang paalala sa atin, mga kaibigan, pag sumat ng kamaturan, pagsabi ng katotohanan, mga kaibigan, upang ang mga mahal natin sa buhay, kahit ang ating sarili, praise the Lord, ay hindi mapasa impyerno. Praise the Lord. Ito'y pag-ibig natin sa mga tao. Praise God, hallelujah. Napakahirap sa impyerno, mga kaibigan, dahil, mga kaibigan, ang mga uod ay hindi namamatay, ang tao ay hindi namamatay, wala nang kamatayan. Kapag at dinaig na ni Jesus Christ ang kamatayan, wala nang kamatayan. Praise the Lord. Another, mga kaibigan, ang impyerno, mga kaibigan, ay nagniningas na apoy at asupre. Praise the Lord, na hindi na mamamatay. Pahihirapan ang tao araw at gabi, magpakailan-kailanman. Praise the Lord. Praise God, hallelujah. Baka sabihin mo, mga kaibigan, na siguro hindi yan sigurado na may impyerno. Praise the Lord. Pero, mga kaibigan, totoo na may impyerno, mga kaibigan. At, mga kaibigan, kailangan tayo, mga kaibigan, ay gumising na po sa katotohanan. Papaano, mga kaibigan, kung ang iyong ating pagsisisi ay nasa huli na, nandoon na tayo sa impyerno. Hindi dapat, mga kaibigan, dapat ang ating pagsisisi ay ngayon, mga kaibigan, na tayo'y nabubuhay pa. Praise the Lord. Kaya, mga kaibigan, praise the Lord, napaka-importante po talaga itong paalala sa atin ng ating Diyos, mga kaibigan, sa kapanahunan ngayon. Praise God, na tayo, mga kaibigan, ay, praise God, hallelujah, bumalik sa ating Panginoong Diyos at magpakalakas, magpakatatag sa ating Panginoong Diyos, hallelujah. Kaya, mga kaibigan, tapos na po tayo manalangin kanina, praise God, hallelujah, ang kamatuuran tungkol, mahitungod, kamatuuran bahin sa impyerno. Ano ang katotohanan tungkol sa impyerno, mga kaibigan? Praise the Lord. Revelation 21 verse 8. Ngunit sa mga duwag, mga kaibigan, praise the Lord, duwag siya, hindi siya matapang na iwali, isang yaon, maupay na i-share ang word of God. Duwag siya dahil, mga kaibigan, ayaw niyang hamakin siya. Duwag siya dahil mga kaibigan, hindi siya gumagawa ng kaparaanan, hindi siya matapang harapin ang mga problema sa kanyang buhay. Praise the Lord. Duwag, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi nananampalataya na, praise the Lord, ang Diyos ay totoo, na si Jesus Christ ay totoo, na namatay at nabuhay at nasa kaharian niya sa langit, doon sa ikatlong langit. Hindi nananampalataya, praise the Lord, hindi nananampalataya, hindi, kahit na kung siya ay tumingin doon sa langit, napaka-imposible ng paggawa ng langit, mga kaibigan, ng Diyos. Ngunit ang kanyang isipan, mga kaibigan, ay natakpan ng sarado sa pamamagitan ng Diyos ng sanglibutan ito. Kaya, mga kaibigan, praise the Lord. Kaya, mga kaibigan, praise the Lord, dapat tayo ay, praise God, hallelujah, mga kaibigan, ay gumising at mag-serve sa Panginoon ng buong puso, na mayroong pagtunay na pananampalataya, sapagkat sabi dyan sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga sinungaling, praise the Lord, ano pa, Sister Grace, sa mga manggagaway, praise the Lord, hallelujah, at sa mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, praise God, ang kanilang bahagi, mga sinungaling kanilang bahagi sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre, na siyang amoy itong impyerno, na siyang ikalawang kamatayan. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Kaya, mga kaibigan, hallelujah, praise the Lord. Kaya napaka-importante po, mga kaibigan, na isangyaw, i-share ang salita ng Panginoon, praise the Lord, sapagkat na malagim ang kasasapitan ng mga tao na kung siya, mga kaibigan, ay mapasa impyerno. Hallelujah, praise God. Napakahirap, mga kaibigan, doon sa impyerno, mga kaibigan. Kaya, mga kaibigan, praise the Lord, hallelujah, tayo po ay nagsasalita ng katotohanan at pawang katotohanan lamang, sapagkat ang Biblia, mga kaibigan, ay totoo. Bakit sinasabi ko na totoo, mga kaibigan? Sapagkat nung ako ay nagturo sa mga bata doon sa grade 6, mga kaibigan. So, sabi kasi sa Biblia na
ang edad ng tao ay umaabot, basahin mo Sister Grace, Psalms 90 verse 10, na sabi doon, ang edad ng tao ay umaabot ng 70 taon, kundi dahil sa kalakasan ay umaabot ng 80 taon, ngunit ang kanilang nararanasan lamang ay kapanglawan, hirap at kapanglawan, at puro lang mga pagmamataas, praise, kahambugan, praise the Lord, hallelujah. Nung ating pinangaral yan mga kaibigan, tinanong ko sila mga kaibigan para malaman nila na totoo talaga yung Bible. Tinanong ko sila, ilan ang edad ng inyong mga lolo at lula na namatay? Mayroong nagsabi na 93, may nagsabi na 86, may nagsabi na 74, may nagsabi ng 103 daw ang kanyang lolo o lola na namatay. May nagsabi mga kaibigan na 12 sila na nagsumagot, 12 sila na sumagot na iba't iba ang kanilang sagot. May nagsabing 63. Ngunit mga kaibigan, yung 12 na yun mga kaibigan, ipinlas namin. Gimplas ko good at to, praise the Lord, dito ha blackboard, or gimplas ko mga kabugtuan din na cellphone. Nansiring ko ira, the general average ito, kasi ang Biblia hindi nagsisinungaling. Sabi ko sa kanila, gimplas ato namon nga tanan, we add them all, praise the Lord, into those 12 answers, we add them all, and we result into 79 point something, malapit na maging 80. Praise the Lord. Sabi ko sa kanila, yung mga tao dito sa Kabalawan ay mga healthy dahil malapit nang maging rounded off, maging 80 na ang edad. Ibig sabihin, ang Biblia ay hindi nagsisinungaling mga kaibigan. Kaya sabi nila, ngayon, nananampalataya ba kayo sa Diyos? Sabi nila, opo, nananampalataya na kami sa Diyos. Bakit? Dahil totoo ang sinasabi ng Biblia. Sabi ko sa kanila, di ba sabi sa Biblia na sa Genesis chapter 5 verse 27 na ang edad ni Methuselah ay umabot ng 969. Praise the Lord. 27 siguro. Ginbasa mo na ang Genesis Psalms. Ibasahin mo muna yung Psalms 90 verse. Yung edad ng tao ay maabot na lang ng ngayon. Yung general average ng tao ay maabot na lang ngayon ng 70 hanggang 80. Praise the Lord. Basahin mo. Ang mga kaarawan ng aming mga taon ay 70 taon. Praise the Lord. Kung dahil sa kalakasan ay umaabot ng 80 taon. Praise God. Gayon may ang kanilang kapalaluan ay hirap at kapanglawan lamang. Praise God. Sapagkat madaling napapawi at kami ay nagsisipad. Praise the Lord. Madali. Ibig sabihin yung tao ay madali na namamatay sa ngayon mga kaibigan. Kaya yun ang sinabi ko sa mga bata na talagang sabi nila, ngayon nananampalataya na kayo sa Bible. Sabi nila, opo ma'am, kasi hindi ang Bible nagsisinungaling. Praise God. Talagang totoo. Ako nga mga kaibigan ay mismo ako sa ating sarili ay bagan na baraka ba? Ano tawag ito? Nag-alala. Baka pag-add ko sa mga edad ng mga kanilang lolo at lola ay hindi matama sa Bible. Baka maging 60 lang or 90 or 90 or 1. Pero pag general average ko mga kaibigan, pag-add ko, naging 79 point rounded off to 80. Praise God! So tama talaga ang Bible mga kaibigan na hindi nagsisinungaling na yung edad ng tao ngayon ay ganun na lang 70 to 80. Ngunit ang edad nung unang panahon ay umabot ng 969 according sa Genesis chapter 5 verse 27, kung di ako nagkakamali, 969 si Methuselah, mga kaibigan, praise God. Matusalim sa Tagalog mga kaibigan, praise God, umabot ng 969. Sabi ko sa mga bata, bakit ganun? Yung edad ng mga tao, bakit ganyan ang edad ng mga tao? Kasi sabi nila, kasi daw yun ang gusto ng Diyos. Pero mga kaibigan, sabi ko sa kanila, imagine ninyo kung ang tao noong unang panahon ay 70 or 80 lang, anong mangyayari? Matagal dadami ang tao. Ngunit ganon ang edad ng tao noong una, 969, sapagkat kokonti pa lang ang mga tao, praise God. Kaya ang Bible, ang Diyos talaga ay perfect God, praise God, hallelujah. Yan pa lang mga kaibigan, sabi sa Biblia, ngunit sa mga hindi mananampalataya, praise the Lord, ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupri na siyang ikalawang kamatayan. Yan pa lang mga kaibigan, dapat na tayong manampalataya na totoo ang Biblia, totoo ang sinasabi ng Diyos, totoo na mayroong Diyos. Praise God. Kaya ngayon mga kaibigan, dahil dyan, dapat tayong matakot sa salita din ng ating Diyos
na mga kaibigan na ang katotohanan tungkol sa impyerno. Praise God, hallelujah. Ang katotohanan tungkol sa impyerno, bababasa natin sa Luke 16 verse 25. Anong sabi dyan? There will be memory there. Laika, Sister Laika, para sa iyo, there will be memory there. Para sa iyo, ano yung impyerno? Mayroon pa daw ano? Memory there. Sige na, may Bible kayo dyan, Luke 16:25. Luke 16:25. Praise the Lord. So Luke 16:25, there will be memory there. Sige, kung hindi pa si Esther, basa-basa. 16:25 kasi yung oras natin napakabilis. Kaya nagmamadali na ako sa pagsasalita. At tapos, sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay. Yeah, praise the Lord. At si Lazaro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay. Praise the Lord, hallelujah. There will be memory there. Kasi alam, si Lazaro ay si Lazaro pa rin. Yung rich man pa rin, mga kaibigan. Praise God. Yun ay talinghaga ng ating Panginoong Diyos upang malaman natin na doon sa buhay na darating, praise the Lord, ay mayroong talagang memory there. Ikaw pa rin ay si Sister Grace, ako pa rin ay si Jocelyn, ikaw pa rin ay si Sister Laika, tayo pa rin, mga kaibigan, mayroon pa rin memory. Praise the Lord. Ang tatanggalin lang ng ating Diyos kung tayo ay nasa kaharianan niya, tatanggalin lang ng ating Diyos ang ating kalungkutan. Halimbawa, kung tayo ay nangaral talaga ng salita ng Diyos at ang ating mga relatives ay hindi nadala, mga mahal natin sa buhay hindi nadala, tatanggalin ng Diyos ang kalungkutan sa ating buhay. Dahil puro na lang kaligayahan ang nandoon sa kaharian ng Diyos. Ngunit ikaw pa rin, ako pa rin yan, ikaw pa rin yan, tayo pa rin yan, mga kaibigan. There will be memory there. Praise the Lord. Sabi sa Biblia, Luke 16 verse 24, there will be torment there. May torment doon. Sige, basahin natin. 16:24. Sige, kung sinong mauna. Diya'y sumigaw at sinabi, Amen. Amang Abraham, maawa ka sa akin. Amen. At suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alat na ito. Praise the Lord. Mayroon talaga sa impyerno, mayroon talagang may nararamdaman talaga kasi mga kaibigan, bakit nararamdaman, mga kaibigan, bakit nakakaramdam ang tao? Dahil doon sa impyerno, sa darating na buhay, kung ating babasahin ang Biblia, hindi na lang natin babasahin, sabi kasi sa Biblia, sa John chapter 5, verse 28 to 29, sabi doon, mga kaibigan, at magsisilabas, mababanhaw, magsisilabas, ang nagsisigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na magmuli sa buhay. Bubuhion, babanhawon, mabubuhay talaga ang tao at ang mga nagsisigawa ng masama ay sa pagkabuhay din na magmuli, bubuhayin din na mamuli sa paghahatol. Praise the Lord. Dahil sa paghahatol, mga kaibigan, mayroon talagang there will be torment there. Mayroong talagang kahirapan doon, mga kaibigan. Mga kasakitan na matatamtaman. Praise the Lord. Mararamdaman talaga ang init ng apoy doon sa impyerno. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Yun ang nangyayari, mga kaibigan, sa parable ni Jesus Christ. Yung rich man, mga kaibigan, sabi niya, itubog mo yung kamay mo dahil napakainit dito. Ganon din, mga kaibigan, sa impyerno. Praise the Lord. Hallelujah. There will be remorse there. Luke 16:27. Kakurian gihapon ini. 16:27 to 28. Sige, basahin natin. At sinabi niya, Praise God. pinamamanhik ko nga sa iyo ama, na subukan mo siya sa bahay ng aking ama. Sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki, upang sa kanila ay patutuhanan niya. Praise the Lord. Kasi sila ay mga parito sa dakong itulang pagsusunod. Praise the Lord. So doon sa impyerno, mga kaibigan, praise God, hallelujah, na kung sa kaharian ng Diyos ay wala na yung mga pakiramdam na kalungkutan dahil sa mga relatives na hindi nadala doon sa kaharian ng Diyos. Sa impyerno ay mayroon, mga kaibigan, mayroong pakiramdam. Kaya sinabi ng rich man na
amang Abraham, buhayin mo sila, Lazaro, at pangaralan sa pangaralan ang aking mga kapatid, ilang kapatid? 5 na kapatid, dahil ayoko na mapunta sila dito sa kinalalagyan ko. Ibig sabihin, mga kaibigan, praise the Lord, mayroon talagang remorse there, so yung remorse siguro, mga kaibigan, adaan naghihinyap, siguro na untaan iya mga kabugtuan, yung kapatid niya ay hindi mapunta din sa impyerno. Talagang there is memory there. Praise the Lord, hallelujah. Basahin natin, mga kaibigan, ang natapos na yun sa 28. Luke 16:27-28, tapos na. So doon naman tayo sa the worms never dies. Praise the Lord, sa impyerno, mga kaibigan, ang worms are never dies. Ikaw, Starlyra. Oh, praise the Lord. Kung kayo ay madapuan ng worms, ng uod, ano ang mararamdaman mo? Kung sinong mauna? Nahadlok ka na ako. Ha? Makikiliti ka. Kung dumuog pa, awaray na. Praise the Lord. Hallelujah. Napakahirap talaga, mga kaibigan. Praise God, sa impyerno. Hallelujah. Praise the Lord. Yung uod, mga kaibigan, ay papasok sa tainga, lalabas dito sa ilong, lalabas dito sa bibig. Oh, praise the Lord. Kung ano pa, mga kaibigan, na yung katawan mo ay talagang uncomfortable talaga, hindi ko maintindihan kung ano talaga ang mangyayari. Ay, yung talagang pakiramdam ng may mga uod sa katawan na, praise the Lord, gumagalaw, praise God, hallelujah. Napagkat ang uod ay hindi na mamamatay. Bakit hindi na mamamatay? Dinaig na ni Jesus Christ ang kamatayan. Sabi sa Biblia sa 1 Corinthians chapter 15, nasabi doon, mga kaibigan, kamatayan, nasaan na ang iyong tibo? Sapagat ang tibo ng kamatayan ay dinaig na ni Jesus Christ sa pamamagitan ng kanyang, basahin mo na lang, Sister Grace, nasa last na 1 Corinthians chapter 15 verse 50 plus. Doon, kamatayan, nasa na yung tibo? Kamatayan, nasa yung tibo? Ang tibo ng kamatayan. Doon sa yan, verse. Sige, basahin mo. Saan naroon ang kamatayan, yung pagtatagumpay? Saan naroon yung kamatayan, yung pagtatagumpay? Ano pa? Saan naroon ang kamatayan ang iyong tibo? Wala nang tibo, waray nalara ang kamatayan. Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan. Ang tibo, patuloy. Ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Kautusan, patuloy. Datapwat, salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay. Amen. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Praise the Lord, mga kaibigan. Wala na talagang kamatayan. Sapagat sa Biblia, mga kaibigan, sa 1 Corinthians, mga kaibigan, naliliwanan, ang hiwaga ng ating Diyos, mga kaibigan, ay yung katawang mayroong kamatayan ay didinisan na ng walang kamatayan. Praise the Lord, ng katawan. Kaya, mga kaibigan, napakahirap talaga, praise the Lord, doon sa impyerno. Ang uod, mga kaibigan, ay, praise the Lord, hallelujah, labas-pasok sa iyong katawan, praise the Lord. Huwag sanang mangyari na tayo mapunta. Kaya nga, mga kaibigan, gumagawa tayo ng gaya nito. Praise the Lord. Next, mga kaibigan, ay, anong sabi sa Biblia? The fire never queens. Hindi namamatay ang apoy. Mark chapter 9, verse 46. Hallelujah. 9:46. Okay. Ulitin mo lang. Okay. Sir, kung Mark 9, verse 46. Mark 9:46. Sapagkat bawat isa ay ang sa pamamagitan ng apoy. Praise the Lord. Bawat isa'y Mark 9:46. 46. For their work does not die, and the fire. Sige. Sige, boss. 45. 45. Sir. At kung ang paamoy makapagpapakisod sa iyo
ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok pang pilay sa buhay kaysa may dalawang paakang May bubulit sa impyerno. Doy, patuloy. At kung ang mata mo'y makapagpapatisod sa iyo, ay dubutin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa kaharian ng Diyos na may isang mata, kaysa may dalawang mata kang maibulit sa impyerno. Praise the Lord. Nadoy, patuloy. Na doon hindi namamatay ang kanilang uod, at hindi namamatay ang apoy. Praise the Lord, hindi namamatay ang apoy. Praise God. Sir Laika, naka-experience ka na nga, Sir Lyra, naka-experience ka na, Sir Lyra, anay. Sir Lyra, naka-experience ka na nga nasunog or mo parta ni Mulawas? Naka-experience ka na nga nasunog ang party ni Mulawas? Napasok. Oo, napasok. Talsi kanina. Talsi ka ng Din dapit. ha? At pag nagluluto ko, papasok mo nito kalayo. Nagluluto. Ano't pakiramdam? Ano? Masalit sa panin. Masarap. Mapasok-pasokan talaga yung duro. Praise God. Napakainit talaga mga kaibigan. Pero Sir Grace, napasok ka na? Doon, praise the Lord. Pasok-pasokan ko talaga doon. Waray ka ulang? Hindi. Napasok. Praise God. So, praise the Lord. Anong pakiramdam? So, alam natin mga kaibigan kung ano ang pakiramdam kung tayo mga kaibigan ay napapasok. Doon sa impyerno mga kaibigan, the fire never queens. Hindi rin na mawawara haton. Or kung sakali, di rin man kita maniguro pangalagad kung hindi tayo maniningkamot, hindi tayo mag-serve ng Panginoon sincerely mga kaibigan. Napakahirap doon sa impyerno, hindi namamatay ang uod. Hindi namamatay ang uod. Ang apoy, hindi rin namamatay. Kahirapan, araw at gabi, magpakailan-kailanman. Waray na katapusan. Imagine natin maupay. Sige, basahon natin. Pahirapan, araw at gabi, magpakailan-kailanman. Revelation 20, verse 10. Doon, si Satanas lang dapat yan, yung mga bulaang propeta. Ngunit doon sa 15, yung mga tao din na hindi nasulat sa aklat ng buhay, binulig din sa dagat-dagatang apoy. At ang dagat-dagatang apoy, mga kaibigan, ay wala na doon. Pahihirapan araw at gabi. Magpakailan-kailanman. Hindi pwedeng, Panginoon, pwede bang 100 years lang ako sa impyerno? Panginoon, pwede bang 1,000 years lang ako? Matagal na siguro, Panginoon, itong impyerno na to. Napakahirap na dito sa impyerno. Panginoon, pwedeng 1 million? Hindi rin pwede, mga kaibigan. Mahihirapan na talaga. Magpakailan-kailanman. Ito ang hindi lubos na naiisip ng tao. Basahin mo, Sister Grace. Sige, Revelation 20, verse 10. Praise God. At ang diablo na dumaya sa kanila, ibinulit sa dagat-dagatang apoy at asupre, na kinaroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta. At sila'y pahihirapan araw at gabi, magpakailan-kailanman. Sila'y pahihirapan araw at gabi, magpakailan-kailanman. Sasabihin mo, yung diablo lang yun, yung mga bulaang propeta lang yun. Kung basahin mo sa 15. Basahin mo sa 15. At kung ang sinuman ay hindi Sinuman, ibig sabihin tao. Patuloy. ay hindi nasulpumang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulit sa dagat-dagatang apoy. Praise the Lord, ibinulit din sa dagat-dagatang apoy. Praise the Lord. Ang iba mga kaibigan ay hindi na nananampalataya sa impyerno. Napakaraming mga mananampalataya sa Diyos, ngunit hindi na nananampalataya na mayroong impyerno dahil daw yung impyerno ay katang-isip lang ng mga tao. Ang impyerno daw, mga kaibigan, ay hindi yan daw totoo dahil God is love daw. Praise the Lord! Kaya mga kaibigan, yun ang pinangaral ko sa mga bata kasi may nangaral sa kanila na hindi daw totoo yung impyerno. Kaya mga kaibigan, pinabasa ko sa kanila ang Mark chapter 9, verse 46, 47, 46. Diyan mga kaibigan, pinabasa ko sa kanila na ang salitang talagang impyerno. Kung ang mga mamata mo'y
mapakapagpatisod sa iyo, mabuting dukutin mo, mabuting mayroon kang isang mata kaysa may dalawang mata kang maibubulid sa impyerno. Impyerno mga kaibigan, yun ang sinasabi sa Biblia. Ang impyerno mga kaibigan, sabi sa Biblia, Revelation 21 verse 8, dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre. Sister Lyra, ano yung elemento ng bulkan? Or Sister Laika, baka alam mo. Ano yung elemento ng bulkan? Diyan, pareho din yan sa impyerno. Pareho din yan. Nagniningas na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Yung impyerno, yung bulkan, ganun din. Ano ang elemento ng bulkan na kagaya ng elemento ng impyerno? Siyempre. Nagsisimula sa A. Praise the Lord. Praise God. Yung bulkan ay yung bulkan mga kaibigan ay praise God. Ang bulkan din mga kaibigan ay mayroon din elemento ng asupre. Asupre mga kaibigan. Ang asupre, okay lang yan mga kaibigan na hindi importante mga kaibigan na aware tayo. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Na talagang napakahirap talaga sa impyerno dahil gagaya ng bulkan na mayroong apoy at asupre. Asupre. Once ang bulkan pumuputok, yung asupre ay dumadaloy yung lava o yung kalayo, yung fire. Ano yan? Tawag sa Tagalog nga. Kalayo. Apoy. Praise the Lord. Yung apoy mga kaibigan, yun ang dumadaloy at natutunaw yung ibang mga bagay na hindi pwedeng maakuan ng mga bagay na dinadaluyan ng apoy ng lava or ng asupre ng bulkan. Ganon din mga kaibigan, gumawa ang ating Diyos ng bulkan. Bakit? Sapagkat gusto ng ating Diyos na ipamukha sa mga tao na talagang mayroong impyerno. At bakit naman mga kaibigan, si Jesus Christ mismo ay gumawa ng parabulo, nagsalita ng parabulo doon sa mga tao. Praise the Lord. Na tungkol sa rich man and Lazarus na napakainit doon. Bakit pininto niya yan? Hindi ang ating Diyos pwedeng maging sinungaling. At ano ang yung Mark chapter 9 verse 46. Praise the Lord. Paano, di ba ang Biblia mga kaibigan, hindi yan papahintulot ng ating Diyos maisulat kung hindi kinasihan ng banal na Espiritu Santo? Sapagkat mga kaibigan, tutuon sa talaga ng mayroong impyerno at pahihirapan talaga ang mga tao doon araw at gabi magpakailan-kailan lang. Ito ang hindi lubos na iisip ng mga tao. Praise the Lord. Hindi nila talaga naiisip mga kaibigan. Tingnan natin sinita. Hindi rin na-add. Ito ang hindi lubos na iisip ng mga tao. Hindi lubos na iisip ng mga tao na dito sa sanlibutan. Kaya connected to mga kaibigan. Connected to. Bakit connected? Dahil sabi sa Biblia mga kaibigan sabi sa Biblia na ang edad ng tao ngayon ay umaabot ng 70 taon. Kundi dahil sa kalakasan yung umaabot ng 80 taon. Ang ibig kong sabihin mga kaibigan, ibig sabihin ng ating Diyos mga kaibigan na praise God. Ang ibig sabihin ng ating Diyos, hallelujah, na praise the Lord. Ang ibig sabihin ng ating Diyos na ipamalas natin ating lubos na maisipan, we will reflect ourselves na napakakunti, maikli lang pala ang buhay ng isang tao, ikumpara mga kaibigan, praise the Lord, sa buhay na walang hanggan kasama ang Diyos na sa kaligayahan at sa buhay sa impyerno na walang hanggan na kahirapan. Ito ang gustong iparating ng ating Diyos na atin na lang itong samantalahin, atin na lang itong ibigay ang lubos nating, buo nating puso, buo nating kaluluwa, buo nating pagkatao sa ating Diyos. Kasi maliit po, mailiit, maikli lamang po pala, maikli lang ang ating panahon.
ang taon ng ating buhay. Praise the Lord. Kaya mga kaibigan, yun ang importante. Praise God. Hallelujah. Importante talaga mga kaibigan na lubos nating maisipan ito. Pamalandungon natin. Pamalandungon natin na natin kinabuhi. Praise the Lord. Sabi ko nga mga kaibigan, nung init pa ako sa Panginoon mga kaibigan, sabi ko sa Panginoon, sige Lord, ano pa? Ano pa ang gusto mo sa akin? Kasi noong una mga kaibigan, yung buhok ng babae, praise the Lord, ay hindi ko pa alam na yung babae pala ay bawal maggupit ng buhok. Praise the Lord. Hindi ko pa alam. Nung nag-Bible study doon sa pinamupuan, sabi sa Bible study doon na kapag maagian lang gunting ang imo buhok, maguntingan ito imo buhok, yan ay paggupit na. Ang Biblia, mga kaibigan, according mga kaibigan sa, di ako nagkamali sa 1 Corinthians, ang Biblia nasasabi mga kaibigan na yung buhok ng babae dapat hindi arutan, hindi gupitin. Kaya mga kaibigan, sabi ko sa Panginoon, sige Lord, kung ano ang gusto mo, go. Mula noon mga kaibigan ay hindi ko na ginupit ang aking buhok. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, ito ang ating remembrance na ikaw ay aking paglilingkuran. Praise the Lord. Ganon din mga kaibigan sa ating. Ang point dito mga kaibigan, samantalang itong pagkakataon ito na ang ating Diyos ay nagbigay sa atin ng kunting panahon dito sa sanlibutan, ating lubos-lubutin ang paglilingkod sa Diyos. Lubos-lubusin na lang natin, Sister Laika, Sister Lyra, mga kapatid. Lubos-lubusin na lang natin yung mga backslider. Naku, praise the Lord, balik na kayo, mga kapatid. Bumalik na tayo sa Panginoon, praise God. Baka maramdaman tayo ng rapture, mga kaibigan. Butit mayroong second rapture, may third rapture, may second chance. Wala na, mga kaibigan. Kaya mga kaibigan ko, praise the Lord, napakahirap doon sa impyerno. Kaya mga kaibigan, maglingkod tayo ng lubos-lubos sa ating Panginoong Diyos. There is outer darkness symbolizes no hope, wala nang pag-asa. Matthew 25 verse 30, wala nang pag-asa doon. Praise the Lord. Ano ba? Madali na lang. Kada oras. 12:50, mayroon pa tayong 10 minutes. Sige, basa. 25:30, sinasabi dito. 25:30, sige. At ang aliping walang kabuluhan ay inyong itapon sa kadiliman sa labas. Amen. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga Kristiyan. Praise God. Wala nang darkness. Noon na sa darkness, ang darkness ay symbolizes no hope. Wala nang pag-asa. Wala nang pag-asa. Hindi na pwedeng, Lord, patawarin mo ako, Lord. Nandito na ako sa impyerno, Lord. Di na pwede. Praise God. Hallelujah. No hope. Itapon sa labas. Praise the Lord. Doon na nga ang pangangalit ng ngipin. Pangangalit ng ngipin. Bakit mga kaibigan? Sasabihin ng matanda, matanda na ako doon sa impyerno, hindi na mangangalit yung aking ngipin. Hindi mga kaibigan, kasi bibigyan tayo ng Diyos ng katawang incorruptible. At ang katawang incorruptible na yun ay napakaganda. Walang mga ulat. Praise the Lord. Mahusay. Gwapo. Ang problema mga kaibigan, incorruptible pagod. Kita akong ulat, dadamuan ni aging pag pinakatukod mga bukid, pag pinanraha. Praise the Lord. Ngunit doon sa buhay na walang hanggan ay wala ng mga hugaw. Praise the Lord, makinis na, maganda na, gwapo na. Praise the Lord, wala ng mga piklap. Praise God. Ngunit, mga kaibigan, kung hindi tayo mag-serve ng sa Panginoon, yung lubusan ng sincere, mga kaibigan, ibubulid lang pala sa impyerno. Praise the Lord. Mangangalit ang ngipin. Kukumplituhin ng Diyos ang mga ngipin. Hindi na sasabihin na matanda na wala ng ngipin, hindi mangangalit ang ngipin, hindi na. Talagang mangangalit ang ngipin dahil sa init. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Kaya mga kaibigan, magpakatatag po tayo mga kaibigan. Praise God. Matthew 25 verse 41. Anong sabi dyan? Kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at para sa apoy na walang hanggan na inihanda sa diablo at sa kanyang mga anghel. Praise the Lord. Yung impyerno mga kaibigan ay para sa diablo at sa mga bad angels supposed to be. Pero mga kaibigan, dahil nga mga kaibigan sa mga tao na hindi rin nananampalataya sa ating Diyos, according sa Revelation 20,
Praise the Lord. Verse 11, 12, 13. Doon mababasa natin mga kaibigan, ang tao din ay maipupunta sa impyerno. It is appointed unto man once to die, but after this, the judgment, puhukuman. Puhukuman kita. Hebrews 9:27, kung di ako nagkakamali. Puhukuman kita, matubang kita. Lahat tayo ay harap sa hukuman ng Diyos. At praise the Lord, according sa ating mga gawa. Hallelujah. Kaya mga kaibigan, ang sinasabi sa Biblia, sinasabi rin sa mga preacher, mga kaibigan, kung wala pang impyerno, praise the Lord, hallelujah. Bakit kung wala pang impyerno, bakit pa kailangan mamatay si Jesus Christ? Dahil alam ni Jesus Christ na napakahirap doon sa impyerno. Kaya mga kaibigan, siya ay, praise the Lord, inalay niya ang kanyang buhay. Kung wala pang impyerno, hindi sana si Jesus Christ magpapakamatay, praise the Lord, doon sa krus. Hindi siya bumaba dahil alam niya kung bumaba siya, hindi tayo maliligtas. Kaya mga kaibigan, purihin talaga ang ating Diyos sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Huwag natin sayangin ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Sabi dito, it was prepared for the backsliders. Ito na mga kaibigan, connected po talaga kahapon. Ang ating preaching kahapon ay is about backsliding mga kaibigan. Prepared also for the backsliders, for the unbelievers. Yung backslider, yung unbelievers, hindi nanampalataya sa Diyos. Hindi nanampalataya sa Biblia. Praise God, hallelujah. Prepared for the backsliders, mga diri natuon, mga unbelievers. Revelation 20, verse 15. Praise the Lord. Yan ang sinasabi sa Biblia. Kasi hindi may susulat sa aklat ng buhay yung mga unbelievers. At yung mga backsliders, bakit ang backsliders kasama? Basahin mo, Sister Grace, muna Revelation 20, verse 15, sapagkat ang ating oras na At kung ang sinuman ay hindi na sumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulit sa dagat-dagatang apoy. Praise the Lord. Ang hindi nasulat sa aklat ng buhay, ibinulit sa dagatang apoy. Sasabihin na naman ng mga backslider, kung nakasulat naman yung pangalan ko doon sa aklat ng buhay, kasi nabaptize ako sa pangalan ng Panginoon Jesus. No, mga kaibigan. Kasi sabi sa Biblia, sa Revelation, kung di ako nagkakamali, Revelation chapter 3, praise the Lord, kung di ako nagkakamali, 3, sabi doon mga kaibigan, 3 verse 5 ba, na hindi ko papawiin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay kung siya ay magtatagumpay. Ibig sabihin, kung hindi magtatagumpay, papawiin, paparaon, itngaran, dito ang libro ang kinabuhi. Ibig sabihin, yung mga backslider ay nai-erase yung pangalan doon sa buhay, sa aklat ng buhay. Basahin mo na, Sister Grace, nahanap po ba? Sige daw, ada din. Ang magtagumpay ay daramtang gayon ng mga mapuputing damit. At hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Praise the Lord! Di rin napaparaon ang ngaran din, Tuhan, librohang kinabuhi. Kung hiya makapadayon ang magtagumpay. Ibig sabihin, kung ang isang tao ay mag-backslide, praise the Lord, hallelujah. Napakahirap talaga. Kaya ngayon narinig ko yung kidlat, yung dalugdog. Ano tawag ito? Kulog. Yung kulog. Sinong tao marunong gumawa ng kulog? Ngayon, kulog pa lang ang ating naririnig. Pero darating ang panahon na ihipan ng mga anghel ang trumpeta at darating na si Jesus Christ. Praise the Lord, hallelujah. Kaya mga kaibigan, magpakatatag po tayo sa ating pananampalataya sa Diyos. Sapagkat ang oras mga kaibigan ay malapit na. Sister Laika, Sister Lyra, ano ang masasabi nyo? Dahil sa ating Bible study na to, anong masasabi nyo mga kaibigan, mga kapatid, sa ating mga kapatid sa Panginoon? Sige, go! Sugad gud ka makuri makurindoro an kabutang nga duha impyerno. So kita kay ani pa man kita may kinabuhi ta ba may dabo pa ban chance na pag-uhon or kung napagsad kita bumalik sa Ginoo para diri ta pamaranasan ba ang paghihirap ngadto. So, Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating Diyos. Sir Lyra, may sasabihin ka? Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating Diyos. Napakaligaya, napakasaya namin ni Sister Grace na kayo ay aming nakasama kahit parang imin lang kamo. Praise God. Masayang masaya na kami. Praise the Lord. Mga kapatid, hallelujah.
Masaya talaga kami mga kaibigan. Makita lang namin yung mukha niyo na masaya. Makita lang ng mga audience natin na masaya kayo na naglilingkod sa Diyos. Isang wali na ito. Isa na ito nga wali nagtuhan mga tao. Kaya daryawan ng Ginoo, purin talagang ating Diyos. Salamat Panginoon Jesus sa iyong mabutihan, Ama. Salamat o Diyos sa iyong pag-ibig sa amin na walang hadlang, Panginoon, ang pangangaralan ng iyong salita. Dakila ka, Panginoon Jesus. You will be done in our life in Jesus Christ. We pray. Give thanks. Hallelujah, Jesus. Amen. Bye, Sir Laika, Sir Lyra. Purihin ang ating Diyos. Salamat mga kapatid. Yung Sister Bell Pidotira, Sister Bell. Hindi ko na-add yung, try namin na pagpindot si Sister Bell Pidotira. Try namin na pagpindot, hindi namin na-add ka. Sorry, pasensya na. Yung iba pa. Praise the Lord. Next time na lang siguro, iwan ko kung anong nangyayari. We are trying to add kahit sino sana na makasama natin sa kapatid natin sa Panginoon. Wala, hindi nangyari. Purihin ang ating Diyos. Maraming salamat kaibigan. God bless po. Share and share nga sa mga kapatid natin.